Yan naman natin dito yung ating ano dito, tanim oh. Yun ang isang kalaban dito, yung mga pusa oh. Kita mo nangyari oh, nabali yung ating tanglad, kaya mangyari kuha na natin uli, bango natin uli. Tapos para yan ay tumayo, gagawin natin, lagyan natin ng ano, lagyan natin siya ng suhay, lagyan natin ng suhay. Yan, gayaan, para may suhay siya. Ito ay pati ating kuwan, nagkang babali yung ating ano. Yan, nabali oh. Ito mo, bali yung ating ano, kalabasa. Ngayon, para yan ano, baka makakuha, makakasurvive siya. Lagyan natin ng ano, suhay. Suhay ulit. Yeah. Yan. Yan lang ang kuha. Mga ako kasi, mga pusa kasi naghahanap ng ano ng malamig. Kaya kailangan nilagyan natin dito ng mga tusok-tusok para yan, para huwag sila hindi ka dito oh. Pusa, hindi naman mga pusa di yan tinaan eh. Yan. Gandaan kasi ng ating kuwanti yan ay ano na siya eh, nagapang na yung ating ano, ating kalabasa riyan, nagapang na. Lalo na kapag kaya ang kalabasa na ano, gumapang na di ako, gusto yan ng ano, ng pusa na higaan. Kasi nga naman siya malamig-lamig ang kalang pakiramdam pagka siya nakahiga di yan. Dami kasi ng ano, ng pusa rito. Kaya nangyayari aga-agawan din sila sa masisilungan kapag mainit. Alam mo naman yung kanya-kanya rin ano, teritoryo yung mga pusa eh. Tingnan mo itong ano, itong patatas oh. Itong ginawa na yung isang ano, ibang lahi. Inano na yan, yung biniakbak na yung ano, yung patatas. Ay kita mo oh, nagkaroon nga ng ano, nilagay ko doon. Yun, nilagay ko doon. Pagka ako nagkaroon ng ano siya eh, ang sibol. Kaya ano mangyayari, tatanim natin ito. Dito na lang natin tanim. Dito pala. Yan oh, palabasa kuha na ngayon. May mga nasuloy pala diyan. Mga yung nasuloy na eh. Dito natin sa ihuay. Yan. Para siya ay maka ano, makapagbigyan siyang makalaki. Ayan. Tapos lagyan natin ng para maka ano siya, para makalaki. Ito naman ano, talong natin dito. Yan, itong talong na yan, no, pinagapan ko yan nung kasing tag-araw dito. Sobrang init ng ano, ng panahon. Kaya para maka-survive siya, ginawa ko, pinagapan ko siya. Yung habang siya lumalaki, ang ginagawa ko, dinadapa ko, pagkatapos iniuhukay ko yung buhat at tinatabunan ko. Kaya yan, naka-survive na siya. Pakita mo ito. Yan, ganyan yan. Ano,
pinapadapa, pagkatapos tatabunan. Ganun. Ang nangyari pa, yung kanyang mga tangkay, umano siya, parang mas lalo siyang gumaganda. Kita mo ito, itong mga tangkay na ito, mga nakabaon niya. Kita mo, lalo pa siyang gumanda. Ngayon, pagka ano na, pagka ang kuwan medyo malamig ng panahon, hindi na pwede ang ganun. Kasi ang mangyayari sa kanya, mabubulok. Kasi lalo na sa atin, laging basang ang lupa. Mangyari, matatabunan siya ng damo. Kapag siya natabunan ng damo, ay mabubulok ang kanyang kanyang mga talbos. Kaya gagawin lang yan kapag ka, yung halimbawa tag-araw. Kapag ka malapit na ng tag-ulan, hayaan mo na kayo siya maka laking pataas. Pero habang tag-araw pa, ang talong dapat pagagapangin na Pero kung naman sa iyong tuwa naman, meron ka namang malapit sa tubig at nadidirig mo yung talong, kahit hindi na pagkapangin. Kung halimbawa lalo na sa atin, at sa atin naman napakakuwan sa tubig. Tapos kahit tag-araw sa atin, kagandahan, kapag hinukay mo yung lupa, yung ilalim talagang mahalumigmig. Ay dito kasi wala talaga. Dito kasi hanggang desierto Kaya pag hinukay mo yung lupa, tuyo ang ilalim. Hindi gaya sa atin kapag kahit tag-araw, kapag kaya hinukay mo, parang mahalumigmig yung yung ilalim. Sa itaas nga lamang, palibasa nga tag-araw, siyempre walang tuyo. Pero yung ilalim may siya, parang basa-basa. Kaya yung halaman sa atin, kahit nakaka-survive pa rin. Pero dito, ang ginagawa ko pagka matag-araw ay pinapagapang. Yan ngayon hayaan naman natin na tumaas na siya. Kaya yan ang ganda pa. Meron din ako dun yung isang talongkin doon sa kabila. Ito rin yung yung talong ko rito sa kuwan. Narito yung yung puno niya, yan dito. Yan diyan. Yan yung kawan yan. Umabot na yan dun sa dun sa kabila dun. Narito yung pinakadulo niya. Halos yung mga tangkay niya nakabaon yan. Nakabaon yan yung tangkay niya. Kaya kagandahan pa yung habang nakakuwan, sumusulo yung kanyang mga tangkay, tsaka yung kanyang mga suloy, malalago. Ganda. Tsaka ang kagandahan pa niyan, pwede pa siyang umugat. Kaya kita nyo yung kanyang dulo, mabot niya. Ngayon, hindi ko na ulit idadapa yan dahil kasi maganda na ngayon ang panahon, kaya pwede na siyang tumaas. Yan. Yan nga, meron niyang tubo diyan yung tubo nga lamang pwedeng pagapangin. Pagagapangin ko rin yung tubo. Maganda kasi kapag kayo pinapagapang mo yung kanyang tangkay, madali siyang sumanga. O kapag dami ng sanga, tapos malapit sa lupa, mabilis silang dumami. At mabilis din naman lalaki, lalo na kung nakalapat siya sa lupa. Kaya yun ang ang kagandahan ng Bisitahin naman natin yung ating doon, yung ating ibang tanim. Ito naman yung aming isang tanim hindi pa natutuklasan ng pusa rito. Kasi kita wala pa niya na higan. Hindi ko alam kung anong gawa. Tama yung kalabasa dito na laki na rin. Itong itong pakwan kahit paano na parang gusto nang tumalbos. May mga hindi ko alam kung ano ito, kamatis baga o sili baga, kung ano itong natubo na ito. Diyan kasi dati may mga kamatis na pinaglalagyan ko rin yan, mga galing sa
basura, kaya hindi ko maintindihan kung kamatis yan. Oh. Pati sili kasi natin, yung mga sili na ano diyan, mga galing din sa basurahan, pinaglalagay ko rin diyan. Ngayon may nasuloy dito. Maintindihan na kapag kasi medyo lumaki-laki. Ito naman alas 10 ito. Alas 10. Lagyan ko dito ng alas 10 para kapag bawi tanghali at ano, para magandang panoorin, baga na meron siyang bulaklak na pa konti-konti. Ito nga dati ang dami ko tinandiyan na kangkong na ay hindi naka-survive gawa sa sobrang init. Tapos sunod naman alugbate. May nagbigay din dati sa akin ng alugbate, hindi rin naka-survive yung alugbate sa sobrang init. Samantala may natulo-tulo pa yun. Kahit may natulo-tulo na tubig sobrang init talaga hindi nila kayanin. Siguro kung sa panahon ito napabigay sa akin yung alugbate nun yan, makaka-survive din kasi maganda na ngayon ang panahon. Ngayon nung sunod naman nakapanghingi naman ako ng kamote. Ayan nagtanim ako diyan. Madami din dati yung ng kamote na yan. Yung iba hindi rin naka-survive. Doon sa kabila daw ng kamote hindi rin naka-survive. May natulo-tulo din doon na tubig, pero wala talaga, hindi nakakuha. Ngayon itong dalawang ito ngayon ang nakakuha na yan. Ito yung kamote na ito yung naka-survive dito. Ito yung yung ibang kasamahan na yun na kamote nakakuha, tinanim ko dito sa self-watering. Under survival pa rin itong kuwang ito. Yan tingnan natin kung makaka-survive siya. Sana naman maka-survive. Yung palang isa natin dito na kangkong may bunga na yun may bunga na. Balbasa hindi agad nakuha yung kuwan. Yung atin ditong saluyot, bungahan na rin bungahan na rin yung saluyot, pero kahit paano parehas sumusuloy pa rin siya kahit na bunga. Pero ayan, hindi na susuloy kapag yung mga nagugulungan na, malapit na mahinog yung yung katulad na yun yung saluyot na yun kita nyo, parang malapit na siyang mahinog. Kaya nangyayari hindi na siya sumusuloy. Yan yung kasi ang nangyayari sa saluyot kapag mga ito palibasa bata pa yung mga mga bunga na yan, kaya makakapanguha pa tayo diyan. Ito kung gusto niyo na kapag para tuloy-tuloy ang ang laguna yan, kukuha niyo itong mga mga bunga para siya, kasi ang mangyayari kasi kapag hindi niyo ito kinuha itong mga bunga na yan, ang mangyayari ay magpo-focus siya dito sa bunga kaysa dun sa pagpapalago. Kaya mangyayari hindi na kayo makakapanguha ng talbos. Ito mga garto, may pagkagalamang gartong malaki na siya, hayaan na. Ito na lang mga maliliit na ito itong mga maliliit na ganyan. Kaya kuhain natin yan ngayon, harvestin natin yan, harvest para kahit paano patuloy siyang tumalbos. Total meron naman dito mga malaki. Ito kasi kaya naman hayaan natin dito may malalaking ganyan.
kotse mahinog hanggang sa matuyo para meron tayo uling pananim, para palagi tayong may halaman. Yan kasi ang kagandahan ng kapag self watering, kaya kahit na tag-araw o kaya merong self watering na ganyan, meron tayong ma-harvest. Ito namang sitaw na ganito. Ito sitaw ito eh. Kapag nakita naman ninyo na garto na yan kasi itong sitaw na ito, tingnan niyo dati itong sitaw na ito, na na siya na yung isang dati na nakuha nino na matay na siya. Ito naman nangyari ito na sobrang init, hindi taga siya naka-survive. Ang dami ko nga dati ito ng mga dito puro sitaw ito dati nakuha. Nagkamatay lamang sila, lagu-lago na, hindi na sila nakabunga. Pero hinayaan ko lang sila. Yun kahit paano ito lang isa yung naka-survive. Kaya tapos sumuloy. Ngayon nakita ko na may buko siya. Kaya ginawa ko yung kanyang talbos, tinanggal ko na para baka yung umalsa. Minsan kasi kapag hindi mo tinanggal, ang nangyayari, ang ginagala niya ay palago na lamang ng palago. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko yan, ito pinagputulan kaya naman yan, meron na siyang meron siyang bukong bulaklak. Kaya yung titingnan ninyo kung bawa ay meron kayong sitaw. Kapag nakita niyo na meron na siyang paglalabasan ng buko para matuloy siya, ang gagawin ninyo ay talbosan nyo na. Katulad ng garto, tingnan niyo. Kasi ito naman hindi ko pa kasi makuha kung siya kasi nagpakita na ng sa kayo, parang kasarap talbusan parang kasarap talbusan, kaso parang hindi pa yun yung kanyang pagkang na lang may bukong bulaklak. Yan. Ito man sa ampalaya natin, ang ampalaya natin, hinahayaan natin na ganyan, nakagapang siya sa lupa. Kagandahan kasi sa ganyan na kapag ang ating ampalaya ay nakagapang din sa lupa, ay yung bang minsan yung mga bunga niya minsan yung iba hindi natin makikita, siyempre nakataklob. Tapos kapag hindi natin nakikita yun, ang mangyari makakagulang siya, tapos may hinog. Ngayon pag nahinog yun, yung mga buto niya diyan, kalat ngayon diyan sa lupa. Kapag nagtag-araw, sisibol naman yung mga nagkalat na yun sa lupa ng mga buto ng ampalaya. Kaya automatic meron na naman tayong ampalaya sa susunod na kahit di ka magtanim. Tayo kasi kaya tayo nangyayari, bili ng buto dahil sa tayong ginagawa natin kapag tayo may mga tanim, may natin linisin. Dapat ang gagawin natin, gayahin natin ang mga damo. Tingnan ang mga damo, sibulan sila, hindi naman natin yung kanyang mga bunga. Kaya nangyari yung mga bunga na naiipon dyan sa lupa. Tapos kapag nagtag-ulan o kaya nabasa yung lupa, nagsisibulan yung mga buko. Kaya yung damo walang ubos Nakita nyo yung mga halaman natin, kaya nauubos. Siyempre natin ng ani ng ani. Tapos minsan ang mga gulay natin kapag kami dyan parang medyo nahina na, ang gagawin natin, tatanggalin na natin, linis lahat yung mga Ngayon hindi na tayo minsan mahinugan kasi linis pati yung mga wala na ngayong mapakalat ng mga buto diyan. Kasi anong mangyayari sa atin ngayon ay bibili na tayo lagi ng mga buto. Kita mo ng mga buto sa kuha pagkamamahal. Pero kung gawin katulad ng ganyan, hinahayaan lang natin
Kung kata nyo, halimbawa tayo may mga talim na mga pipino, kaya nating gamapang diyan sa ano, sa ating mga sa lupa, ganyan, pagkapangin natin sa mga puno, sa mga kuwan. Tapos yun mangyayari doon, minsan may mga napapasingit na bunga doon sa mga makakapal na malalagong dahon, makakahinog yun. Tapos minsan mabubulok na yun, tapos papatak na yun sa lupa pagka ano, tapos yung mga buto doon ikalat na. Kapag ka nagtag-ulan at nabasa ngayon, mababad yung ano, yung buto ng mga pipino na yun, ang mangyayari, tutubo na sila. Kahit tayo walang tanim na ano, hindi na tayo nagtanim ng pipino, meron tayong pipino namang ma-harvest. Ay kalimitan kasi ang mga pipino sa atin, siyempre binabalaga natin, maganda naman tingnan dahil kasi ang mga bunga ikitang-kita natin, tapos yung nakukuha natin. Ano nangyayari pagka nakakuha, gayon na naman siyempre gusto ano, kita natin na tumatanda na yung ano, yung ating pipino, siya lilinisin na naman natin. Kaya mangyayari, magtatanim na naman tayo. Pero kung ang ating gagawin kagaya na yung pagapang natin, ganyan, hayaan natin, tapos pagkatamo kung ano lang yung makita natin na ano, na bunga, yun lang ang ating kukuhanin. Yung mga bawa hindi natin nakita, yun ngayon ang ano, ang sisibol uli. Sa pagdating ulit ng tag-ulan, automatic meron na tayong para bagang ano, yung manian. Tamo yung mani, halimbawa bumuno tayo ng ano, ng mani. Tapos pagka tayo nakabunot ng mani, di ba may natitira doon? May natitira. Tapos nga gawin naman ng mga kapitbahay o tsaka yung ibang mga bata, yung mga pinagtirahan ni ano, kung bubungkalit hahanapin, lalo kapag kain nararo. Ay di kuwan, mangyayari mauubos ngayon, pero may natitira ng madalang. Pero kung yun bawa, pagkabulot mo, uli na lang yung ano, mani na nakuha doon, yun na. Ang maganda nga sana sa mani, ano halimbawa, yung puno nakuha, hindi mo kukut-kut yung ano, para hindi mo bubunot at kukut-kutin mo lang yung ano, yung mismo mga laman. Tapos yung mismo mayor niya na ano, mayor niya na ugat, nahayaan mo lang siya nakabaon. Siyempre mangyayari doon, malalantayon yung mani kasi natanggal yung mga ugat-ugat niya sa ano sa mga yung mga sanga-sanga niyang ugat, pero nakatanim pa rin yung ano, yung pinaka mayor na ugat, nakatanim pa, malalanta lang yung pagkatapos susuli ulit yun. Tapos pagka ano, lalaman ulit yun yung mani, yung panibago naman siyang laman, tatabunan mo lang siya uli. Tapos yun pipilit na lumamang pa ulit yun. Katapos yung ibang mga kuwan na yun, yung kuwan, hayaan mo na. Tapos may paglapit ng kuwan, yun siyempre ang mga laman niya parang hindi na rin masyadong maganda. Ang laman niya hindi na katulad dati, mga mahaba. Pero ayun, hayaan mo na doon na yun na mga magkantutuyo na doon. Ngayon kapag sumapit ang tag-ulan, sisibol na naman, yun, sisibol. Meron ka na namang mani na ngayon katulad tayo, meron tayong utawan. Ngayon kapag may utaw, magtatanim ng mga utaw, tapos pagkatanim ng mga utaw, magkaya-aanihin, ang gagawin, bubunutin ng lahat, o kaya naman may ginagapas. Pagkagapas na yun, bubungkalin na naman yung mga lupa. Kasi siyempre mamamatay na yung mga puno ng utaw. Pero ngayon halimbawa, mga utaw inaani lang ng kuwan. Pagkatapos hayaan mo na doon, siyempre yung kuwan na yun, may bubunga pa ulit yun, kaso lang medyo maliit na, hayaan mo na doon. Tapos siyempre magasa yung kuwan ay matuyo, tapos mamatak na yung doon, yung mga kuwan na yan, ayun sisibulan ng kanya. Sisibol. Ang mangyayari tuloy, hindi na tayo lagi magtatanim dahil kasi may parang itong kondol na ito. Dati nung ako may nakita na doon sa gubat. May kondol doon. May nagtapon siguro ng ng kondol.
Pagkatapos ay ano siya yung nung nagtag-ulan sumuloy nung nung kondol. Aba, lumago, ang daming mga bunga na kuha. Ito, di ako nakapanguha rin nga doon. Aba nung kasi siyempre nagtag-araw na, namatay na yung kondol. Wala naman naglinis doon dahil kasi gubat nga. Di siyempre yung yung kondol ay natuyo na doon. Abay nung nagtag ulan ni may sumuli-uli na na kondol. Ay kita nyo misa sa taniman ng kondol, anong nangyayari? Siyempre may tatanim ng kondol. Pagka yun nakapagtanim ng kondol at nakapanguhan at tumanda na yung kondol, ang ginagawa tinatabas na. Tapos lilinisin na, tatapon na doon sa kuwan. O di mangyayari doon sa magtatanim na naman siya ng ng kondol. Pero kung ayun nga naman bawa po yung kondol na ganyan, hayaan mo na yan, huwag mo na kuwan. Siya yun siyempre kahit matanda na, pipilit pa rin bumunga yan. Tapos yung huli niyang bunga ngayon ay yun ngayon ang mabubulok ngayon. Tapos yung mga hindi mo nakita na na mga bunga, ayun ngayon ang sisibol. Ngayon ang mga tao, ang mga magtatanim, hindi na sila kailangan pa magtanim. Dahil kasi sadya ng sisibol. Yung kasi ang nangyayari kapag yung diskarte kasi natin, kaya yung nangyayari siyempre ang butoy pamahal ng pamahal kasi lagi nating nililinis. Para bagang ito, tanin yung kahit sa gubat ang lupa doon napakataba. Kasi wala naman naglilinis doon. Siyempre yung mga yung mga dahon-dahon nyo doon, tambak na doon. Tapos yun ay nagiging fertilizer na doon. Kaya ang halaman sa gubat mga malulusog. Sa ating mga taniman nangyayari, kaya yung mga napakalaki na nagagastos sa bili ng mga fertilizer. Gawa kasi tayo napakalinis. Linis natin ang linis na ganyan. Kaya nangyayari sa kalilinis natin, kailangan natin lagyan na sila ng fertilizer kasi nawala na yung fertilizer ng lupa kasi lagi na tayong malinis. Kaya tingnan mo yung mga yung mga bagong taniman yung bawa dati yung tiwangwang na wala naman nagtatanim doon. Ito pag nalinisan mo, tinamnan mo kaganda ng mga halaman, yung una mong tanim tapos nagtanim ka ulit sa sunod na taon. Halimbawa umani ka doon ng mga isang sako, sunod na taon nagtanim ka uli, ang aanihin mo na doon na lang, mga 3/4 na sako na lang. Tapos kapag tinanim mo ulit sa susunod na taon ulit, magiging kalahating sako na lang ang mo. Hanggang sa sunod magiging 1/4 sako na lang ang aanihin mo doon. Kasi ang sustansya kasi paubos na ng paubos. Dahil gawa kasi ang nangyayari kasi sa ating kapag tayo lagi na nating nilinis. Kaya automatic pawala ang mga sustansya ng ng lupa. Kaya kailangan yung huwag natin linisin, igaya natin kagaya doon sa gubat. Na kapag halimbawa may tanim tayo, huwag natin linisin, halimbawa tulad itong kondol na ito na pag namatay, hayaan na natin diyan kondol. Tapos magtanim na ulit tayo ng ng palibago diyan na halimbawa magtatanim tayo ng ng pakwan, di hayaan natin yung bulok na kunduli, hayaan natin diyan. Di yung mga pakwan naman pupunta naman yan sa sa ibabaw. Tapos yung mga kundol, yun naman na natuyo, ayun naman ay magiging fertilizer na ng tapos pag kayo nakapagtanim na ng pakwan, di sa atin yung mga pakwanan tatanim sila ng mga pakwan. Tapos pag naman nakapagtanim na ng pakwan, ang gagawin pag napanguhan na yung mga dapat panguhanin na kuwan doon, siya lilinisin na yun. Pero kung yun yung mga kuwan doon, yung mga hinayaan na lang niya yung pakwan doon, yung mga huling bunga, kalimitan kasi mga hindi na kinukuha. Di naman kung hindi mo kuhanin yun, hindi mabubulok na doon hanggang sa pagsapit ng tag-ulan, magsisibulan yung mga doon na kuwan. Meron ka na naman ng pakwan doon, kahit paano naman, meron ding pakwan na parang mahina sa ulan, pero meron din pakwan na yun lumalaban yun sa sa kahit na maulan.
hayaan mo lang, ay hindi mamumunga. O taabotin na naman yun ng mga kuwan. O meron ka na naman, kahit kung hindi na ka na nagtanim ng pakuwan, meron ka na namang pakuwan. Kaya ganyan lang natin yan. Gayahin natin yung mga ano, mga damo sa parang at saka mga halaman sa gubat para lagi tayong mayroon.